Good morning, world! Gawa tayong kape, guys. Para meron tayong gasolina. Pero pagka, sensitive ka sa tiyan mo, dapat hindi ka magkakape right away sa umaga na walang laman ang tiyan. Pag sanay ka na, okay lang. Kasi siyempre, acidic ang, hindi ko na pala kailangan yan. Dahil ang ating gagamitin. So, ganito akong magawa ng aking iced coffee, guys. Ano ito? Kutsarita. 1 teaspoon. Another teaspoon. Isang stevia. Musta kayo, guys? Ay, bakit mali ang nagpindot ko. Mali ang aking na-unplug. Ang na-unplug ko ang dispenser. Nakakamay, kunwari ako, hindi naman pala naka-on. Tapos hindi naka-charge. Sandali. Na natin ang mic. Ayun. Tapos guys, so coffee, sugar. Gusto mong very frothy, yun, ganituhin mo. Ayan, oh. Pag tinagalan mo pa, para na siyang dalgona coffee. Sa thick. See, seconds lang yun, guys. Tapos, lagyan natin ng ice. Kahapon tumawag ang mga bata. Nasa sila? London. Alas 3 ng madaling araw. 3:20 to be exact. Nasa hotel room sila. Patulog na. Sabi niya, we have to wake up at 7:30, Mom. We have to ride the ferry to Paris for the next show. Sabi niya, we're so tired, Mom, but it was a good show. Sabi ko, I know, sabi ko, tiring talaga. Pero the best part is, you're doing what you want to do. A lot of people, nagtatrabaho, posibleng hindi nila gusto ang trabaho nila, but that's what they need at that moment. That's what they have at that moment. But you chose this, this is what you want to do. So, thank you, Lord. Yes, Mom, we are so grateful. Tapos, habang nagkukwentuhan kami, video call, gumagawa ako ng ganito. Si Angel mahilig sa iced coffee. Sabi niya, Mom, that looks so creamy. Sabi ni JR, sabi niya, kung nandyan lang ako, Mom, I will ask you to make one for me. Kahit ang tatanda na nila yan, guys, naglalambing yan pag nandito. Naglalambing. Kahit nung nag-move out na si Angel noon, nung nag-move out siya, it was 2020. So, he was 21, 22 years old. Pagka umuwi yan sa amin, magre-request na yan, Mom, can you cook me this? Can you cook me that? Tapos magbabaon yan pa uwi sa apartment nila Lilia. Magbabaon ng spaghetti. Lahat na lang na gusto niya. Guys, pati ang espiritu ng dumadaan dyan sa daan, magigising. Mapait-pait, tama ang... Ayoko na masyadong matamis eh. Not because I'm diabetic. Kahit ng bata ako, ayoko nang napakatamis na lasa. Or napakaalat na lasa. Eksakto lang. Kasi parang sumasakit ang lalamunan kung sobra-sobra ang tamis. Ito, mapait-pait. At kaya gusto ko ng dark chocolate, di ba? Dark kasi, pagka milk chocolate, mga white chocolate, lalo pang white chocolate, it's too sweet.
Guys, ang sarap. Tapos, minsan ginagawa ko rin Biscoff. So, nung nilagyan ko kanina ng kape, nilagyan ko ng sugar, isa lang, na stevia, nilalagyan ko ng konting ano lang, Biscoff. Tapos, i-froth ko na. Tapos, lagyan ng ice, tapos gatas. Ay, guys, ang sarap. Kasi, masarap din, minsan, yung gusto mo nang mainit sa tiyan, ganon din gumagawa ko, pero hot. Pero ganon ding timpla. But, dahil mainit dito sa Pilipinas, maga pa lang, gusto mo na ng malamig. Sarap. Balita pala guys sa ating solar. So, ang solar natin, maraming nagtatanong magkano? 460,000. Actually, it's supposed to be 530 yata. Negotiation hanggang bumaba ng 460. Ang ano sa amin, ang quote ng another company, and then I also nagtanong din kami or nagkonsulta din kami sa another company sa the same kilowatt peak na makukuha mo kasi it's by kilowatt peak, mas mahal, mga 200,000 more pa. So marami rin nagtatanong, may battery ba? Yes, may battery. Pwede ka naman kasing walang battery kasi yung iba, yung reason nila for solar is just to decrease the bill. Kasi yung mga iba, pag marami sila sa bahay o malaki ang bahay nila, inaabot ng 27,000. May kilala ko, inaabot ng 35,000 pesos per month. So, nagpapasolar sila just to decrease. But then, kung brown out din sila. Pero kami, we decided to have battery, which what they call hybrid, para na-charge during the day, habang like right now, ref naka-open, naka-on, aircon naka-on dito, pinatay na namin sa kwarto, dito naman sa labas ang naka-on. Hi, good morning! Good morning, world! Nakikipagdaldalan na ako habang nagkakape ako. Very good! Very good. Sabi nila, ano ba to, Louie Boy Vlog? Ba't na yung babae laging nakikipagdaldalan? So right now, ang aming ref, malaki yung ref namin eh. So syempre malaki rin ang energy niya na kinakain. Tapos yung isang aircon naka-on, few ilaw. So ang makikita mo sa app, nasa lang phone ko gang? Doon sa labas. Yeah, excuse. Lalagyan pa ng muriatic acid yung pula. Yes. Please, thank you. Ingat! Tatakot ako dyan sa muriatic acid na yan. So, right now, if you look at the app, it will tell you, there's a diagram, parang animation. The solar or the energy from the sun goes to your solar panels. It charges the battery. At the same time, it's powering up our home right now. So, pinapower niya ang house. Right now, ginagamit natin is from the sun, not from Angeles Electric. So, from the sun, plus at the same time, charge ang battery kasi mamayang evening na wala ng sun or late afternoon wala ng sun, ang gagamitin naman ng ating bahay ay yung sa battery. Ngayon, pag naubos yung battery, gabi pa or madaling araw, yun doon ka palang gagamit ng Angeles Electric. Balang araw kasi, right now, it's hot. It's hot and humid, pero actually, it's cloudy. Hindi siya yung sikat na sikat ng araw. Kaya, syempre, pagka ganun, less din ang ng solar panels. Pero, based on the numbers, based on the analytics doon sa app, it's working very well. Kumukuha siya ng enough energy based on the temperature, based on what the sun gives you. Kasi more sun, syempre, more energy binibigay sa'yo. If you have more than what you need sa house, tapos nakaset kasi yun na at this time of the day, hanggang sa madaling araw, battery ang gagamitin mo kasi wala nang sun. So, for example, by morning,
na nandun na naman ang sun, generate na naman siya ng power or ng energy, and your battery is being charged na naman the next day, and your house is being powered by the sun, kung ano man yung sobra mo, mapupunta yon sa grid or doon sa electric company, electric cooperative or whatever. So, in our case, sabihin natin, Angeles Electric, mapupunta doon. So, they will give you credit for per kilowatt per hour. Is sabi ni Engineer RMSER, yung ating nanonood lagi, na hindi kami nagkikita, lagi kami magkasalisi. Either silang nauna sa SM, tapos sumunod kami, or nauna sila sa Landers, or kami ang nauna, lagi, or sa Marquee, lagi kaming salisi. But one of these days, magkikita tayo, Engineer, with your family. Yeah. Filtration ka, no? Last ko na Filtration. Oo. Okay. So, sabi nga niya, bibilhin daw yan, or, Angeles Electric will give you credit for 5 pesos only per kilowatt hour. Tapos, pag ikaw na nangangailangan ng kuryente sa kanila, charge ka nila ng 15 pesos per kilowatt hour. Pero, siyempre, parang lugi ka, di ba? Pero, free naman yun sa sun kasi, kumbaga, inano mo yun. So, sabi nila, ang bilang-bilang ko, based on our bill, and hindi, wala pa tayong first bill, titingnan natin. But, yung yung rough computation ko lang, namin ni Louie Boy, sabi namin, siguro mga 3 years, magkakaroon na tayo ng return of investment, or ROI. Pero sabi ng mga solar companies, it will take you 5 years. Yun nga, 3 to 5 years for your return of investment. Pero, yun lang ang masakit sa solar, yung lalabas ka ng malaking halaga. Capital. Para kang nangangapital. Pero, para lang yan, I think ang example niyan is like renting a house. You know? Yeah. Pag nagre-rent ka, Rent to own. para Rent kang, to own. yeah, hindi, ibig ko sabihin is, para kang nagre-rent ng house. Ganon din pag wala kang solar, bayad ka ng bayad every month sa Angeles Electric, or sa Meralco, sa Capelco, kung ano man. Nagbabayad ka buwan-buwan. Walang katapusan na pagbayad. Pero pag may solar ka, time will come in a few years, you have return of investment. Tapos, at the same time, parang yung bumili ng bahay na, naglabas ka ng pera dahil bumili ka ng bahay, pero eventually sa'yo na yan. Excuse. Hindi ka inom ng tubig? Hindi, titikman ko lang. Oo. Sa'yo na yan, tapos bumaba pa yung yung monthly mo. Parang ganun. So, sarap? Thank you. Sarap? Ang sarap. Kaya lang guys, syempre mataas ang caffeine nito. Pag minsan yung uhaw na uhaw ako, pag inom ko, gano'n, biglang sasakit yung ulo mo, not because of the cold, not a brain freeze, kundi yung caffeine, I think yung grabe yung caffeine. Kaya kailangan sip-sip lang. Pwede mo rin bawasan ng kape, kaya lang mas gusto ko yung mapait-pait. Tsaka once a day lang naman. Kasi may caffeine din yung iniinom natin tsa. Ito na guys, yung binili natin kahapon na Genmai cha, yung Japanese green tea with roasted rice. Minom na kami kagabi. Ulit. Kasi ilang gabi kaming wala. Hindi kami nakabili. Tapos meron akong matcha. Hindi pa ako nakakagawa ng matcha. Meron akong 3-in-1 na matcha kasi wala akong makita nito sa store. Online ko pa binili. At saka ang hirap mabili kasi pag binasa mo yung mga reviews, a lot of them will say, hindi puro or hindi oreg or hindi totoong matcha, iba kulay, iba ang lasa, or walang lasa. Kaya hirap maghanap. Kasi pag pumunta ka sa store, wala kang mabili. Pero meron ako nabili. Saan ko pa ito nabili? Sa Pure Gold. Pero para siyang 3-in-1. So may sugar na siya. Kaya hindi mo pwedeng araw-arawin dahil kasi nga may tamis. Pero sa awa ng Diyos guys, I'm diabetic. No, I think I was diagnosed in 2016. Actually, pre-diabetic.
sabi ng primary physician namin, no need for medicine, just be careful with your diet, exercise, blah, 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 blah. Pero nung nagtrabaho ko sa urgent care, ang naging isa sa mga, boss namin na doktor, yung head ng urgent care, dati kasabayan ko siya ng pag-start sa Kaiser. Sabi niya, with your number, sabi niya, just start metformin already. Sabi ko, sabi ng doktor ko, sabi niya, really? I know you. Will you really exercise and diet? Go, no. That's why sabi niya, mag-medicine ka na, low dose. Hanggang ngayon, guys, yun lang, low dose lang ako. Wala akong insulin, low dose metformin lang ako once a day. Tapos, yun nga sabi ko, di ba, na few years ago, sabi ng doktor, sabi niya, you can actually stop your, yung primary physician ko, kasi nung nalaman niya na nilagay na nga ako sa metformin ng isang doktor. Sabi niya, after a while, syempre, every 6 months, nung una nga, every 3 months, tapos naging every 6 months, minomonitor yung blood sugar, ay yung hemoglobin A1C. Sabi niya, pwede ka na mag-stop ng medicine. Sabi ko, Dok, ano yun? Nobyembre yun nung sinabi niya. Dok naman, huwag mo akong pag-stopin ng metformin. Bakit? Sabi niya, kasi sabi niya, borderline ka lang eh. Sabi niya, dadala lang yan sa nakakasira sa kidney ang mga gamot sa diabetes. Sabi ko, not with that dose, that's very low. Sabi niya, true. Pero bakit gugustuhin mo may gamot? Sabi ko, Dok, Nobyembre ngayon. Parating ang Thanksgiving, Dok. Siyempre, may mga kainan sa mga bahay, sa mga paryente, sa trabaho, may libre pang pakain ng Kaiser pag Thanksgiving. Kaiser doctor siya, siyempre alam niya, natawa siya. Sabi niya, tapos Dok, sabi ko, pagkatapos niyan, ng Thanksgiving, last Thursday of the November, parating naman Dok, mga Christmas party, maraming party-party, maraming patlak-patlak. Tapos kaming mga mag-friends, lalabas kumakain dahil kasi Disyembre. Tapos, Dok, may Christmas na parating. Tapos, may New Year's. Kain ng kain, Dok. Tapos, yung pagkatapos nun, ang mga tira-tira nung Christmas at saka New Year, kakainin mo sa January. Hindi ka pa rin makapag-diet. Tapos, sabi ko, tapos nun, Valentine's Day. May asawa ako, Dok. Di pakakainin na naman niya ako sa restaurant. Tapos, afternoon, sandali lang yung Dok. Summer, mga bata, walang school. Di nag-aayayan ng kain, Dok. Alangan naman sila lang kakain. Tapos nun, Dok, June, anniversary namin. Tapos birthday ko. Tapos mamaya-maya niyan, na naman? Thanksgiving Day ulit. Sabi niya, dami mong sasata. Ang dami mong reason. Hindi, Dok, sabi ko, seriously speaking, knowing me, I would rather take that medicine, a low dose na medicine, kaysa mapareho ako sa mga pasyente. Marami, I work in urgent care now, sabi kong ganun, ang dami naming pasyente pupunta sa urgent care, they don't feel good, nagsusuka, nahihilo, they're weak, tapos ang blood sugar nila, sky high, they end up in ICU for insulin drip. Bakit, kamo? Dahil kasi yung gamot nila in-stop. Hindi naman sila perpekto sa diet nila. Hindi naman sila perpekto sa exercise nila. Anong nangyari? Tumaas ng sobra ang blood sugar. Hindi na pwede sa regular medical ward. Doon na sila sa ICU. Kasi kailangan nila ng insulin drip. Kailangan nila ng close monitoring. I don't want to end up like that. Of course, I can avoid it, but then we have to be realistic, Ayokong dumating sa point na ganyan na mas gumrabe ang diabetes dahil kasi in-stop yung maintenance. So I'd rather do maintenance. So it's been since 2015, 2016 maybe, ako. My kidneys are fine. I never had abnormal kidney numbers. Ang creatinine ko is good. Tapos bumaba pa yung yung hemoglobin A1C ko ng konting-konti nang habang nandito sa Pilipinas. Nakita mo naman kami, although hindi naman kami nag-aabusong sobra-sobra, but we have to be you see how we eat. We are not perfect sa kinakain namin. Kumakain kami ng carbs, kumakain kami ng halo-halo, yung ganun ba? So, okay na yung maintenance. Pag may maintenance ka, is okay. Don't worry about it. Ang problema lang yung pag wala nang pambili ng maintenance kasi
medicines is not cheap. 'Di ba? Minsan nga pag bumibili ako ng, kasi dito na ako bumibili ng metformin ko. It's only, magkano yung metformin? Kasi generic lang naman ang binibili ko. May mga mamahalin. 20 plus pesos, 16 pesos, 18 pesos. Pero yung right med yata yun is only, I think it's 8 pesos or 6 pesos. Pero minsan alam niyo sa totoo lang, pag nasa pharmacy ako guys, minsan makikita ko, which is very normal sa Pilipinas, bibili ng gamot. 5 lang muna ma'am, 5 pieces. And gets na gets ko yun kasi marami sa Pilipinas, tingi-tingi lang ang pagbili ng gamot. Dahil yun lang ang ma-afford that time. Kung meron kang ganitong pera, bibili ka ng maintenance mo. Buti kung isa lang maintenance mo, kung mayroon ka pa sa hypertension, mayroon ka pa sa cholesterol, kasi magkakasama yan cholesterol, hypertension, diabetes, usually magkakasama yan. So, at least may 3 kang maintenance. O, bibili ka for 3 days muna, for 5 days. Kasi kung ang pera mo, bibili mo pa ng bigas, bibili mo pa ng ulam. Kaya tayo guys na, kahit hindi tayo mayaman, yung nandyan sa mga abroad na may insurance, covered ng ang mga gamot nyo, ang mga gamot natin, malaking bagay. Guys, pasalamatan natin kasi marami tao sa Pilipinas na ganyan, sa gamot lang, tingi-tingi. Kasi bakit mo bibili ng isang buwan? Hindi ka nakakain, yun na lang maintenance mo kakainin mo. Kung ang sweldo mo is daily or weekly, o di bibili ka muna ng, para sa pamilya mo, bigas, ulam. Kaya mabuti rin kahit sa mga paso-paso lang, magtanim talaga. Magtatanim ka kasi alugbati, kangkong. Ulam na yun guys, kamote, daw ng kamote. Lagyan mo lang sibuyas, kamatis. May ensalada ka na. Diba? Mga realization. But we cannot fix the world. We can just pray for each other. We pray for the Philippines, for the country where you are in, because that's your home, kung nasaan ka man sa mundo. May mga pilosopo minsan magsasabi, tinalikuran nyo ang Amerika ang nagbigay sa inyo ng ganito. No! I still respect America. I love America. 30 years of my life, more than half of my life, doon ako natira. My husband was there for 45 years. Our children are still there. My parents are there. My brothers are all there now. Kaya, hindi sa tinalikuran mo. But you go back to the motherland when you can. Some people can't because of their situation, medical, apo, financial, whatever it is. Wherever you are is home. So, pahalagahan natin kung ano. Tingnan nyo guys, bakit ko nasabi yan? Kasi from where I am, nakikita ko ito. Nung kahapon, ng isang araw, kailan ba ako ni-rearrange ko yung mga cabinet dito. Dahil kasi may mga bagay na, nung lumipat kasi kami dito, di syempre, pinaglalagay ko sa cabinet. Yan, nakikita ko na, kagaya nung nilagay ko dyan, 2 set ng knives. Na the rest of my life, baka hindi na ako bibili ng kutsilyo dahil kasi meron. Tapos may set ng chopping board na hindi ko kailangan kasi meron akong several doon. So hindi naman yun maluluma, hindi naman yun para yung dito, yung kailangan ko sa araw-araw or in a weekly basis, monthly basis, yung maabot ko lang. Sa hukay ko doon sa mga gamit, nakita ko ito guys. This is old. This was the flag na binigay sa akin nung nag-citizen ako. Hindi ako nag-citizen kagad Kasi noon, di ba, mahirap mabili ng lupa o ng sa Pilipinas, pag pareho kayong citizen, you can. Okay? You can buy, you can build a house. Meron lang limit sa size ng lot and the kind of lupa na mabibili mo sa Pilipinas pag hindi ka Filipino citizen. Kaya dati hindi ako nag-citizen, hindi ako nagmadaling citizen. Ang sa akin lang, as long as I'm legal sa Amerika, makakauwi ako ng Pilipinas anytime for bakasyon. That's all I cared for. But Louis was already citizen when I met him. So huli na ako nag-citizen.
Tapos nag-dual din ako after. Kaya ito yung binigay nila, yung i-welcome ka sa Amerika as a citizen. Tapos naalala ko lang din kasi yung brother ko, sister-in-law ko, nung pagdating nila sa airport, sa LAX, sa Ontario Airport pala sila ang ang entry sa California. Binigyan sila to welcome them. They were given flags, 'di ba? I love the US. Kahit siguro, for example, wala namang anak ko doon, nandito sila, for example, I would still love the US because half of my life, I worked there. It has given me a good life. It has given me a better life than what I had. And my husband is the same. Pero si Louie Boy, ano ga sinasabi mo ga, nung bago pa lang tayo mag-asawa, bago pa lang kami guys mag-asawa, kumbaga pangatlong taon ko pa lang sa Amerika yon, siya by that time, nakailang dekada na siya, sasabihin ba naman niya kaagad guys na, balang araw pag nag-retire tayo sa Pilipinas na lang tayo titira. Sa isip ko, kararating ko pa lang kayo sa Amerika, ang sarap-sarap kaya dito, bakit ka na uuwi? Sa isip ko, oo lang ako, pero hindi ako uwi ng Pilipinas. Bakasyon lang ako doon. This is my home now. This is my life now. Hagan, alala mo? Yes. Sabi ba naman niya, uuwi na daw kami ng Pilipinas? That was 1994. 1994? No. 1994. 1997. 1994 ako dumating sa Amerika, guys. 1997, kinasal kami. Sasabihan ba naman niya na magre-retire kami sa Pilipinas? Parang wala yun sa isip ko, parang ang layo. No? Why would I retire sa Philippines? Malikabok, mainit, malagkit. Mas magandang bahay sa Amerika. Sa Pilipinas, minsan ni tricycle, halos ako maka-afford. Sa Amerika, may kotse ka, tig-isa pa kayo. Yun pala guys, as you get older, yung makuha mo na yung sinasabi mong American dream or European dream kung nasaan ka man sa mundo, or yung Hong Kong dream mo kung nasaan ka man sa mundo, sa Middle East, kung anong mang dream na hinangad mo noon tapos nakuha mo na, tapos tao kang madaling makontento, hindi ka sobrang, ano tawag nung sa Tagalog? Yung yung masyadong mataas ang ang ambisyon, yun, gano'n, no? Ayun, ambisyosa. Ambisyosa. Kung hindi ka naman ambisyosa or ambisyoso, yung nakontento ka sa buhay na binigay ng Diyos sa'yo, na with God's help and guidance, na pinaghirapan mo, nakamit mo, eventually pala, dadating din sa isip mo at sa puso mo na, I'm fine. I got what I wanted. I want to go home to the Philippines. I want to live my life there. Parang full circle, pinanganak ka dito, eventually, napunta ka dito. Pero sa mga taong hindi makauwi for whatever reason you have, it's okay. Where you are is home. Where you are happy is home. Nasa Pilipinas ka nga naman, hindi ka naman happy. Kagaya nga sabi ni Louie Boy nung babalik na kami ng Pilipinas. Langga ha, be careful there ha. Sabi ko, bakit? Kasi ikaw, ay ang init, ay ang ganito, ay ang lagkit. Careful ka dyan kasi sabi niya, pag marinig ka ng mga tao or mga relatives natin, baka isipin nila ang arte-arte mo. Sabi ko, yung bang lumalabas lang sa bibig mo, not because of kaartihan, but because it's really mainit. Kaya lang, we have to be careful with what we say. Kasi lalo pa sa mga tao na hindi naman sila nakapunta doon sa kung saan ka nang galing. Isipin, napaka-arte naman ito. Akala mo hindi pinanganak sa Pilipinas, sasabihin ang lagkit-lagkit, ang init-init, ang ganito, ang alikabok, ang ganito. Kaya careful din ako kung anong sinasabi ko minsan kasi sa kadaldalan ko kung ano-ano rin sinasabi ko. Ay, naku guys. Guys, dito sa Amerika na rin yata kasi ang Costco noon wala na ring straw bago kami umalis. Dito wala kang mabiling plastic straw sa hypermarket. Paper straw lang. Pero yung paper straw nila okay naman kasi medyo matigas naman siya. At saka may mga restaurant na dito na they don't give straw. Na sila, strawless na sila. Which is good for the environment.
Ganito lang ako guys hindi ko na inaalis. Kasi babalik mo rin, ba't mo paalisin? Ganito lang ako. Lagyan kong sabon. Oh. Oh. Hindi. Tsaka matagal siya guys bago i-charge. Kasi seconds mo lang naman ginagamit eh. Oh, linis na siya. Yun lang guys, masarap no? Pagka-retired ka na. Dahil kasi, sa araw na gusto mong late bumangon, pwede. Sa araw na gusto mo, ayaw mong maglaba, pwede. Pero, nung nagtatrabaho pa, ay nako, kailangan mong maglaba. Dahil kasi wala kang susuot na uniform. So, for the next week. So off ka, kailangan mong maglaba. Yung ganun ba? Pero ngayon, naglalaba ako ng tuwalya. Dahil, pag naglalaba ako, first ko siyang nilalabahan dahil kasi siyempre makapal. Kasi nga wala kaming dryer. Ang washing machine natin ay nakakapag-dry. But, hindi ko ginagamit dahil matagal matapos. At saka, magastos pa yun sa kuryente. Sasampay lang ako dyan. May sampayan ako dyan. Guys, ang ating mga vlog na nagdadaldal lang ako para lang yung sa gustong makinig, ha? Pag naririndi na kayo sa boses ko, okay lang. You can scroll away. Just press like, ha? At i-share nyo dun sa mga madadaldal na kagaya ko. Baka gusto nilang makinig, ha? Hindi, i-mute nyo na lang. Pero hayaan nyo naka-on yung I-mute nyo lang. Tapos hayaan nyo naka-on. Para may isang view. Tingnan nyo guys, ang dami ng ice na nilagay ko. Ang daling matunaw kasi nga mainit syempre. Ay, may nagtanong pala. Ito palang tanong ko. Hindi ko nasagot dyan. Pagka masyado na kasi maraming comment, hindi ko rin masagot ng magta-type. Minsan nagnanam na yung kamay ko sa hawak ng phone. May nagtanong, ano yung blush on na ginamit ko one time? Kasi nakita nilang gano'n-gano'n ako. Ano pala siya? BYS ang pangalan. Sa Watson ko lang nabili. Para siyang deodorant. Igaganon mo lang siya tapos gano'n-gano'n. Para yun sa mga hindi mahilig mag-makeup or hindi magaling mag-makeup kagaya ko, yung gaganon-ganon mo lang para lang may pink-pink dyan sa mukha mo. Tapos, ang tanong pala ng isa, anong perfume din yun? Joe Malone. Ano pa pangalan nun? Joe Malone na Wild Bluebell. Binigay lang yun ni ate. Ay, hindi masangsang. Kasi ako may migraine ako eh. Hindi ako pwede sa mga masangsang na masakit sa ulo. Na mga perfume. Hindi ako pwede doon. So yun, okay siya sa akin. Tapos, ano pa yung tanong? Saan ko nabili yung yung mga pambahay ko? Sa yun? Sa TikTok shop. Tapos may nag-comment din yung suot ko one time na puti ito, pero may mga itim-itim. Kagaya nito, the same print, but puti lang. Ito, old rose ang kulay nito. Sa rin yun, sa TikTok shop. Sabi ni Louie Boy, bakit ka nabibili ng mga ganun? Bla, 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 bla. Simpleng tao lang ako. Pag gusto ko yung style, mura. Kagaya ng yung pinakita kong pambahay, 52 pesos lang kaya yung isa nun. Oh my gosh, Magkano ga? 52 pesos. 67. Tapos, may mga coupon ako, 52 pesos na lang. Sabi ko sa'yo, huwag mong i-announce yan. Kasi baka bumili sila at galisin yan. Ikaw pa masisisi. Hindi naman ako ginalis. Hindi. Lang. Okay lang ako sa mga ganun, guys. Pag nakita ko na, mura nga, hindi mo naman kailangan, ba't mo bibilhin? Mura nga, pangit naman, ba't mo bibilhin? Pero kung mura na, nataon pa na gusto mo, di bilhin mo. Diba? Mag-exercise ka pa or magtutubig ka na? Yes, mag-exercise. Okay. Lalagyan na kita ng tubig. Yes, please. Please. Kasi guys, si Louie Boy, bago mag-exercise, after mag-exercise, bago siya kumain, he drinks 750 ml of water. Pero ito, this is a liter. So, Sabi mo, libre? he drinks. Ano ga?
Sabi ko, you drink. Oh, good drink. So, lalagyan ko na siya ng tubig para pagkatapos siya ng exercise, ininom siya ng tubig. Then, from that time, 1 hour bago siya kumain. Ang mga nabili naming appliances, guys, mula nung lumipat kami dito, so far, no problem. 2 taon na sila, they're working fine. Walang parang nasisira, salamat sa Diyos. So yun lang guys muna ang aking daldal ha. Yun lang muna ang ating daldal ha. Konti lang yun. Konti lang. Konti lang ba daw yun? Ang pandesal natin. Papasok ko pa to sa dirty kitchen mamaya. Ito, sa kwarto. Ay, naku. O sige guys, bye-bye muna ha. O ayan ang ating outfit of the day. Yun ang ating coordinate na 180 pesos. Dapat bibigyan ako ng TikTok ng ng porsyento Oh, ang presko guys. Oh, 'di ba? Ang presko. Oh. Kaya lang, alam mo negative nito, nakita ko this one, the tela, yun ang tela guys is hand wash only daw. Ayoko mag-hand wash. Lalagay ko na lang siya sa Kasi ang tubig, pag naglaba ko, hindi naman mainit. Pwede ko naman iset na hindi mainit ang tubig Lalagay ko siya siguro sa loob ng pillowcase. Para hindi siya masyadong Ganun na ginagawa ko doon sa Amerika pagka hand wash. Tapos may mga hand wash na talagang kailangan mong hand wash kasi iba ang tela, talagang hindi pwede sa machine. Pero pag low setting ka lang, tapos ilagay mo sa loob ng itatali mo yung Meron akong laundry bag noon, yung parang seat, yung may mga butas-butas na ginagamit ko para lalagyan sa bra or something na flimsy na lalabhan ko. Pwede, or you can use yung yung pillowcase. Tapos itatali mo sa dulo. Tapos ilalagay mo doon para hindi siya masyadong ng machine. Uy, my bird. My bird. Maglalagay na naman yan ng Teka, guys. Teka. My bird. Teka. Hindi naman niya ako makikita. Malalapit tayo. Nakikita niyo, guys? Ayan siya, Uy. Magagawa siguro yan ng ng pugad kasi doon may pugad doon sa isang puno Ay. Hello, bird. That's the typical Jerlyn, guys. Nagbabay na ng 2 beses. Hanggang ngayon, nagdadaldal pa rin. Okay, guys. Bye-bye. Oh, God bless you, bird. Help you make your nest for your babies. Bye-bye. Bye-bye na ga. Bye-bye! We love you all. Love you all! Bye. Bye!